May mga araw talaga sa buhay natin na pagkagising mo pa lang, lumulukdo ka na ng galom at saka mga bunot. Hinahakwat mo na yung earth. Ganyan na na-feel ko ngayong araw. Tita, pagising ko pa lang, sumasampok na yung mga kilay ko. Parang mabigat ang pakiramdam ko na ako naman yung happy na type of a woman. Pero ngayong umaga pagising ko, lahat na lang na makikita ako, nagagalit ako, ti. Parang galukdo ako ng mga bunot at saka mga galom. Siguro kay feeling ko, hindi talaga, parang yung araw ba, di ba, parang malamig na yung mga huyop-huyop ng hangin, parang kalungkot ba. Tapos parang kahit anong gawin ko, parang wala akong motivation ba. So maaga pa lang, naghatid ako ng mga anak ko sa school, kaya may workman si uncle, maaga pa din. Tapos naglinis-linis. Ako pinupugos ko na yung sarili ko, parang inapush ko lang ba. May maglaba-laba ako, tapos yung mga sinampay ko, tapos nagpunta ako dun sa kangkong, kaya gusto ko nga magsabaw, gusto ko mahigop ng sabaw ba. Kaya medyo malamig ang panahon ngayon. So sa nag-arrange ako ng mga gulay-gulay dyan kasi excited na din ako magkain ng talbos ko. Second harvest ko na ito. Tapos yung tanglad ko dyan na binigay sa akin, hinunmol ko dyan. Hanggang ngayon, nagtubo na siya, tita. So kapasin natin para ilagay natin sa ating gulay. So hindi ko na talaga magwanta. Kahit na anong pretend ko tinakayanin ko talaga ang araw ko na hindi ako magigda. Naglinis-linis ako dun sa labas. The more na maglinis-linis ako, pang balot ko na yung pot ko, tita. Hindi na makapasok yung mga bigatlan ng mga birds dyan, magkaykay dyan. So taga-tuwad ng tuwad ko, tita, pa ang feeling ko, nagkapitik-pitik yung ulo ko, ti. Yung migraine ko talaga, sabi niya, magrampal ako ngayong araw. Matagal akong hindi na mag-migraine. Sabi ko, wag ka munang lumabas dyan. Ayaw ko sa'yo. Ay. So, mga ilang oras talaga natulog ko. Butit pagdating ni Ate Lilis, sabi ko, Bi, luta ang ulo ni Nanay, Bi. Ay, ganito din ang buhay ko noon. Tinong kabataan ko, ang buhay ni Nanay. Araw-araw ng buhay niya, migraine. So, manamana lang minana ko. Tapos minana man ni Celeste ang paghilot-hilot ng ulo, eh. Tapos nagtumara ko ng Panadol, tita, hindi pwede na magsakit ang ulo ko all the way. Kasi si auntie nyo, tita, member ako ng Paris Pastoral Council, no? So may meeting kami tonight for like 2 hours. So pagkahilot-hilot ni ate, tapos masamasahi man ako ni uncle, himas-himas yung likod ko. Baw na ulian ako ng gamay, tita, nakatayo na ako. Ay, bongga. So mga 2 oras ang meeting namin, sobrang lamig. Kukudol talaga yung mga kuwan mo sa lamig dito ngayon. Pero alam mo na, basta makapag chika-chika naman ako sa mga ibang tao, parang nag-fresh naman yung memory ko, naganda naman ang feeling ko ba, parang nawala bigla yung sakit ng ulo ko. Ganun talaga, minsan sa ingay, sa stress siguro, tapos sa mga sounds, natitrigger yung aking migraine. Yung talaga yung sakit na, ay nako, akala ko nilagas ako ng pulis, buti hindi pala ako yung nasa likod ko. Ninervyos si auntie nyo. Nagpunta ako ng grocery, sinugo ako ni uncle na magbili ng gatas, kaya naubusan kami ng gatas. Ikot-ikot ako doon, tapos nga mabit-bit ko. Gusto ko pa sana mag-stay na bit longer, tita. Pero nagutom na ako, kaya lapit na 8 ng gabi. Wala pa man pala ako nakakain ng tanghalian. Bigatlan, kasi nasakit ng ulo ko, tita. Yun talaga, basta magsakit ang ulo ko ng mga ganyan, na talagang kailangan talaga siya ipahinga. Ipahinga ko talaga yan siya, hindi siya pwedeng daladalahin. Unlike ng ibang mga sakit ng ulo ko nga, sus ka, okay lang yan, kaya. Pero pag may moment talaga na parang nasusuka ka, na parang nasisilaw ko sa lahat ng mga bagay. Yung isda ko nga isubak sa gulay, gintirada ni Astrid ng kalahati. Buti na lang may natira ng konti. At least may espiritu ng isda gawa yung aking gulay. Kasarap-sarap na aking gulay, tita. Wala man ako malunggay dito. Okay na yung talbos. Tapos naman yung sweet corn baging slice ko. Tapos kinumus-kumus ko siya para maging masarap ang lasa ba. Tapos may konting ampalaya dyan. May sweetaw pa ng konti na galing sa city. Ginatipid-tipid ko nga lahat para medyo magtagal-tagal ng konti. Kasi ako lang naman halos ang kumakain ng mga gulay. Mga bata, sabaw-sabaw ng konti. Kunting pumpkin, binigay na ni Kumaring Joanne sa akin na isang buong pumpkin, kalabasa ba, o di impas na kumain din si ate, si Astrid, tapos si daddy, hindi man nagkakain ng ganyang mga gulay, tita. So nilutuan ko lang siya ng pasta. Pagkatapos niya, nagpasok na ako ng kwarto, mag-vlog pa nga ako, baka mamiss niyo ako ba.